Good morning, good afternoon, good evening, kung ano mga oras dyan. So, today, ikukwento ko kung paano yung medical experience or yung medical exam after na magkaroon ng magpa-reserve ng schedule sa website ng St. Luke's. Okay, so naalala ko lang yung habang naghihintay ako dun sa pila dun sa loob na ng waiting area, meron akong nakatabi doon na medyo matanda, siguro mga 50-year-old woman. So nasabi niya doon na nagpa-reschedule siya kasi akala niya sa St. Luke's Global City, okay, or dun sa St. Luke's Quezon City. So syempre alam naman natin ang hindi doon sa St. Luke's Ermita or sa Manila. Yan. So ako nakapunta lang ako doon kasi sa Grab. Yan. So syempre hindi ko alam paano pagpunta doon, pero madali naman siya mapin sa Grab. Okay, so first muna, syempre maaga yung schedule ko noon. So naisip ko, kasama ko pala yung mother ko noon. So kung mag-LRT kami tapos Grab, syempre mas mura pero baka maliit. Yan. So syempre hassle din, di ba? Mas comfortable kung Grab na lang. Yan. So pagdating doon sa kumbaga main entrance, hindi pala doon yung kung saan yung pila yan, ng mga magme-medical. So syempre yung gate ituturo naman doon nung guard na nandun. Sasabihin niya doon po na konting lakad na naman doon sa isang gate. Yan. Or actually yung parang main entrance ng St. Luke's sa Manila or yung clinic ay parang glass door yata yun, yung main entrance. Pero yung mga magme-medical, gate talaga. Yan. So parang bahay siya, parang residential, ganun. So papasok doon, syempre, may pila. Ayan. So meron mga monoblocks. So pagpunta mo doon, hindi naman agad na uupo ka doon. Ayan, kasi hindi pila yung monoblocks. Ayan. So yun yung mga naghihintay kasi hindi pa nila schedule. So hindi pwedeng sobrang aga. Yan. Parang mga dapat at least pag 15 minutes before your schedule, ayan, pwede ka nang dumiretso doon sa guard na nandun. So basta diretso ko lang doon sa guard, tapos i-check niya yung pangalan mo kung nandun, kung ano yung schedule, tapos may tatatakan ka. Yan, yung doon sa braso, syempre para if ever lalabas ka kasi matagal yung waiting time minsan, ganyan, kakain, pwede naman. So yun, may tatak. So pwede may kasama, pero syempre mas maganda kung kaya mo naman na mag-isa, wala na lang kasi madaling mapuno yung waiting area doon, madaling mapuno kasi maraming tao. Kasi yung nagpupunta doon, hindi lang naman yung magpapamedical for US, meron din magpapamedical for Australia, Canada, New Zealand, parang ganun. Yan, hindi ko na maalala. So hindi ko siya nasulat dito. Okay, so ano pa bang nakasulat dito? Unang gagawin, pag syempre bibigyan ka ng number ng guard, papasok ka doon, hihintayin mong tawagin yung number mo. Pag natawag na, picture taking muna. Ayan. So, kaya naalala ko nga rin pala, no? Pag magpapaschedule kasi ng medical, dapat i-ready nyo na 2 days pala. Ayan. Ako rin yun, nung nagpa-schedule ako online para sa medical, ganun. Wala naman kasing nagsabi. Wala nagsabi na 2 days pala. Ayan. So, nalaman ko lang na 2 days pala nung nakapag-schedule na ako online kasi mag-email sila. O nakalagay dun sa email na day 1, day 2. So, nung ko lang nalaman, ay, okay, 2 days pala. Ayan. So, ibig sabihin, kung rest day or off day mo, day off sa work, ng 1 day, i-leave mo talaga yung pangalawang araw. Or baliktad, ano? Kunyari,
kung ano yung mas convenient sa'yo. Kunyari, i-leave mo yung day 1, tapos yung day 2 yung rest day or off mo, ganun. Pero Monday to Friday lang sila. Ganun. So, kung wala kang rest day or day off sa work ng weekday, 2 days ka talaga na naka-leave or matawag doon, offset or kung ano man, absent na lang, ganun. So, 2 days pala siya. So, at least, no, kung alam mo na or hindi mo pa alam, ayan, magpapaschedule ka pa lang. At least ngayon alam mo na dapat 2 days. Yan. Kasi ako, yun nga, nalaman ko, nag-email na 2 days pala. Yan. Okay, so going back, so picture taking yung pinakauna. Okay, syempre dadating ka sa St. Luke's Clinic, tapos bibigyan ka ng number. After that, upo ka dun sa waiting area, aircon naman dun. Okay, upo ka dun sa waiting area, ang daming tao. So, tatawagin yung number mo, unang-unang gagawin ay picture taking. Yan. So, walang kailangang attire, no? Medical yan eh. Hindi naman kailangan ng corporate attire, ganun. So, naalala ko, naka-t-shirt lang talaga ako na walang collar. Yan. So, parang ganito, round neck lang na shirt, jeans, okay na. Yan. So, syempre, alam natin na dahil medical, mayroong may tatanggalin na damit. So, mas komportable yung suot. Much better. Mas mabilis. Kasi, mabilis talaga yung process. Dahil, yung mga nag-a-assist sa yung mga nurses, gano'n, alam nila na ang daming tao, ang daming kailangan i-assist, so dapat medyo mabilis. Ayan. So, again dito, waited about an hour before window interview. May window interview pa. Okay, so ibig sabihin, pagka picture taking sa'yo, hindi pa yun na ready ka na magbayad, magpa-medical, hindi pa. Pagka-picture sa'yo, maghihintay ka na naman. So, sa akin, naorasan ko siya almost 1 hour. Ayun, kaya nakapagkwentuhan na lang ako doon sa katabi ko. Ganon, yun nga, yung kinuwento ko kanina. Kinuwento niya na pa-reschedule niya na raw yun. Or second schedule niya na. Kasi yung una, akala niya either St. Luke's BGC or Quezon City. So, hindi niya alam na Manila pala. Yun. So, yun na kwento niya. Then, make sure na tama yung number na mabibigay sa inyo kasi ano siya, parang color coded. So meron doon na parang pag ganitong color yata for ano ba, ganitong category, ganyan, or ganitong bansa, ayan. So window interview, ayan. So yung window interview para siyang practice ng embassy interview. Ayan, so ano yun, tinanong yung mga contact number ni fiancé, address, ganon. So nakalimutan ko na yung mga iba pang tinanong. Pero parang ano nga rin siya, parang yung sa embassy interview, ganon. So papakita, photocopy ng passport. Ayan, so make sure na yung photocopy, okay lang naman na hindi colored, pero dapat malinaw yung number. Kasi meron times na malinaw yung picture sa photocopy, malinaw yung picture ng passport, pero yung number, ayan, kasi hindi gaanong parang hindi gaanong dark yung pagka-print ng passport number. Ayan. So, yun, make sure na clear, or kung sa tingin nyo hindi kayo sure, pa-photocopy kayo sa isa na nagpo-photocopy, and then punta pa kayo sa isa, ayan, para kung sakaling hindi malinaw hindi sa isa, meron kayong backup. Ayan. So, after nun, payment, ayan. So, yung payment ay sa 3rd floor yata, parang ganon. So, hindi doon sa kung saan ka i-interviewin, hindi ka doon magbabayad. Ayan. So, ano yun, aakyat ka. So, mag-elevator, syempre may stairs, pero kayo na bahala. Kasi, hindi ko maalala kung 2nd or 3rd floor yung cashier. Yan. So, pagkabayad, syempre, pwede na yung diretso na yung kung anong gagawin sa medical. Yan. Pero bago yun, malilito ka. Ayan. Pero okay lang kasi meron namang mga guard. Ayan. Kasi makikita mo maraming tao, ganun, saan na ba ako pupunta, ano na yung next step. So, at least meron namang security guard. So, pwede nyo tanungin kung ano yung next step. Yan. So, nakalagay din doon sa
steps or dun sa email sa inyo na merong sputum, ayan. So, hindi ko alam kung anong gagawin doon or yung parang kailangan yata may i-x-ray pa, ganyan, or another gagawin, yung pa-uubuhin ka or padudurain ka, parang ganun. Pero gagawin lang yata yun kapag yung blood test sa'yo, iba yung hindi maganda yung result. Ayan. Pero kung pumasa ka naman doon, wala na. Ayan. So may mga nabasa rin ako or may mga napanood din ako na videos na sinabi nila na pinaganon sila. Ayan. So sa akin wala naman ganon. Or most probably kapag umuubo, parang ganon. So ayan. Research na lang. Ayan. Okay. So yun yung day 1. Ayan. Day 2 naman. Day 2 na yung interview with Dr. N. So, syempre, ano pala, before yung day 2, syempre, day 1, bago matapos yung day 1, para sure ka na tama yung ginawa mo, na babalik ka talaga bukas, ganun. So, meron kang pag-iiwanan doon nung parang paper, yan. So, may ibibigay sa'yo or may itatatak, ganun, na nakalagay na babalik ka kinabukasan, ayan. Tapos, most probably, same time, kung ano yung schedule mo ng day 1, kunyari, 10 a.m. So, 10 a.m. din kinabukasan yung balik. Ayan. So, sa day 2 naman, parang pinakaunang ginawa ay interview with doctor. Yan. So, ibig sabihin, pwede ka nang dumiretso doon sa main entrance. Ayan. So, kanina sabi natin yun sa day 1, parang pupunta ka dun sa mukhang gate na mukhang residential, gano'n. So, yun yung pag day 1. Pag day 2, basta mga 15 minutes siguro, 10 minutes before nung schedule mo, papasukin ka na. Pero kapag medyo matagal, maghihintay kayo sa labas. Ayan, doon sa parang hagdan, parang gano'n. So, yun, wala masyado maaga, gano'n. So, yun, at least doon sa main entrance, yung parang glass door. May guard din naman doon. Tapos, papakita mo yung paper mo na patunay na pinapabalik ka ng day 2. Yun talaga yung schedule mo. So, bibigay mo yun sa guard, then i-check nila. So, pag tama naman, tatawagin kayo. Yan, isa-isa, bago pumasok. Yan. Then, interview with the doctor. Yan, yun yung gagawin sa second day. Actually, nakalagay rin pala yun sa sa i-email sa inyo na steps. Ayan. So, syempre, huwag kayong kakabahan, ganun. So, di ko na maalala kung day 1 ba or day 2 yung pa-uba rin lahat. Pero ano naman yata, may iwan naman yata yung underwear, ayan. Kasi i-check nung isang doctor din doon kung siguro yung kung may mga siguro mumps or mga kakaibang siguro skin disease, yung mga ganon. So titira na lang siguro yung underwear, pero may naman, may robe. Yan, parang may robe, parang yung sinusuot kapag nag-x-ray yun. So tsaka may interview din yun. Yan. Then, yung isa pa na interview sa isang doctor. So, I think ito yung second day. Yan. Ito yung second day. Yung, mabilis na lang din. Tsaka wala nang pagtanggal ng damit. So, yun yung tatanungin ka regarding vaccines, mga ganon. So, pwede ka naman na kung fiancé visa, hindi na ma-required yung ibang vaccines. Ayan. So, may mga pinakita doon, may mga nakita ko doon na after nung interview nila, hawak-hawak nila yung braso nila kasi nga may mga tinanggap silang vaccines. Pero hindi naman required. So, depende na yun sa magiging interview nyo with the doctor. So, waited about an hour before ayan. So, after nun, syempre, kinausap ka ng doktor kung may vaccine na kailangan, i-inject sa'yo. Pag wala, o di, sige, bababa ka na ulit. Ayan. So, doon ulit sa waiting area, kung saan kayo naghintay nung pinakauna. Yan. So, noon sa day 1, di ba, naghintay ng mga
1 hour para matawag dun sa after picture taking, naghintay ng mga 1 hour para iwan yung photocopy ng passport, nga ganon, nung day 1. Sa day 2, maghihintay din ng parang ganon, almost an hour. Ang hihintay mo na doon yung brown envelope. Yan. So yung sa brown envelope, nandun na yung results, yan, nung mga medical exam mo nung day 1 and yung parang interview nung day 2. Yan. So, syempre nandun yung ano ba? Ay, actually, hindi ko pala alam kung ano yung nasa loob nun. Kasi, doon na nakalagay yung do not open, huwag bubuksan, ganon. So, okay. So, yun, mga after an hour, tatawagin ka naman doon sa window. Tapos, i-check doon yung, ano ba? Ay, hindi naman ipapakita sa yung documents, ganon. Tapos, mabait naman sila doon, hindi naman masungit. Tapos, merong naka-post doon sa parang window na sasabihin, ay, picturean mo to. Yan, kasi may nakalagay doon na parang next step, ganon. Although, parang nakalagay na naman doon yung requirements na kapag mag-i-interview na. Yan, embassy interview. So, syempre makikita rin natin yun sa website, ganon. Pero, dahil sinabi niya doon na picturean mo to, syempre pipicturean mo, di ba? Yan. So, yan, nakalagay na doon na pag mag-visa, embassy interview, so wag kakalimutan yung parang mga NBI clearance, original birth certificate, yung brown envelope, yung CD na bibigay din sa medical. Ayan. So, ayan, sasabihin pa doon na dapat, before ganitong month, makaalis ka na. Parang ganon. So, parang iisipin mo, wow, pasado na ba ako? Ganon. Hindi, parang siguro, yun nga, may mga landilan nagsasabi na basta okay yung medical mo. Pag, fiancé visa, okay na yun. Kaya siguro sinabi nun sa medical na, before ganitong month, dapat nakaalis ka na, ganon. Kasi ba't naman nila sasabihin yun kung hindi pa pala sure, di ba? Yung parang ganon. So, yun lang naman, nasabi lang naman, or narinig ko lang naman yan, napanood sa ibang videos. Yan. So, instructions, ayan, may mga instructions siya na yun nga yung wag bubuksan. Although nakasulat na dun sa brown envelope na wag bubuksan, ganun, pero sasabihin niya pa rin yung CD, may nakalagay din dun na wag bubuksan, na sabihin niya, may instructions din naman dun sa CD, yan. So, may konting advice lang na yung parang wag malilate sa embassy interview, mga ganyan. So, 6 months before visa expires, ayan. Yun yung kumbaga, sasabihin na bago mag 6 months, dapat nakaalis na. Yan. Pero syempre, ang tip lang din para doon sa iba na huwag mo bibili ng ticket. Yan. Huwag mo na bibili ng ticket. Pag nag-work, huwag mo na mag-resign. Ganun. So, yan yung sa medical. So, ano pa ba masabi natin? Kung may mga questions or clarifications, ganon. Although halos lahat naman, parang mababasa natin, mari-research, mapapanood sa video, iba pa rin yung pag may matatanong tayo na na-experience na talaga yon. Although, iba-iba rin naman talaga yung experiences. So, yun nga, sabi ko kanina, yung iba, may nabasa ako or napanood na nag-sputum sila na test, parang ganon. Yung iba naman, or kunwari ako, hindi, ganon. So, depende talaga siya. So, sa visa interview naman, may narinig pa ako, kasi magkakarinigan kayo din eh. May narinig pa ako na pinabalik siya or niresced kasi hindi okay yung medical niya. So, naman siya, medyo basic naman na kapag yung kanyang or inyong medical ay hindi pa okay, hindi talaga kayo pwedeng tumuloy muna sa embassy interview, ganon. So, pero yung embassy interview, pag-uusapan natin sa next na vlog. So again, if you have any questions, you can comment or
Yun, syempre mag-comment yan. Wala pa lang ano dito, wala pa lang PM dito. Okay, see you next time.